Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malakas na palakpak nga po mula kay Lord. Yan. So, bago po tayo magpasimula ay yung nakaugalian natin na tayo po muna ay tumayo, tayo po ay magbatian, magkamustahan dahil buong isang linggo po tayong di mga nagkita. Kaya tayo po muna ay magkamustahan, tumayo, magkamayan. Good morning po sa lahat. Thank you, Lord. Nakarating ka. So, ngayon po ay nagpapasalamat ako dahil nabigyan na naman ako ng opportunity ni Lord na makapagbahagi sa inyo ng banal na salita, ang mensahe ng ating Panginoon. So kanina nung nagpe-praise and worship pa lang, may konting lungkot sa akin kasi sabi ko, parang wala yatang tao. Mukhang napasarap yata ng tulog yung mga kapatiran ko dahil di ba umuulan, masarap talagang matulog, yung ituloy mo yung tulog mo. Pero since tayo ay anak ni Lord, nagtitiwala kay Lord, so talagang binigyan natin ng panahon, oras ang araw na to. Dahil di ba Sunday, Lord's Day. So tayo po sa umagang ito ay magbubulay, mag-aaral ng ating salita. Handa na po ba ang lahat? Pumalakpak nga po ang tulog. Hala, lahat kayo tulog. Ayan, ano lang yan, pampagising lang yan para lahat tayo ay magising. At ako rin po ay matanggal ang kaba. So, sa umaga pong ito ay basahin po natin sabay-sabay ang passage po natin sa Mark chapter 8, verses 34 to 38. So sa Tagalog po ay Marcos 8, 34 hanggang 38. So basahin ko po sa Tagalog para mas malinaw at malinamnam po nating mabasa. Sabi po dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin ako na kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal. So salamat po sa ating magandang balita na naibasa. So ang isa-share ko po sa inyo sa umagang ito ay may topic na serving God o ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi hindi lahat ng tao o hindi lahat ng mananampalataya ay may kakayanan na maglingkod sa ating Panginoon. Maybe believers and discipler, yon. So
pwede sila na maglingkod sa ating Panginoon. So, iniisip din natin na kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay masasabi natin na yung pagsisimba natin a couple of times, ay masasabi natin na naglilingkod na tayo sa ating Panginoon. Many is not willing to serve God. Yan. So, hindi lahat ay willing magsilbi o maglingkod sa ating Panginoon. They follow Jesus because of miracles. Yan. So parang sumusunod lang sila sa ating Panginoon dahil sila ay pinaparanas ng Panginoon ng mga milagro, kagalingan sa mga sakit, at yung mga blessings na ibinibigay sa kanila ng mga Panginoon, ng ating Panginoon. Karamihan sa atin ay gusto nating pumunta sa langit, di ba? Sino po ba ang ayaw pumunta sa langit? So lahat po tayo ay gusto na pumunta sa langit. Pero ayaw nila na magsilbi o maglingkod sa ating Panginoon na nandito sa mundong ibabaw. So ang question po natin ay, what one must do in order to serve God faithfully? So bilang mga believers, bilang mga mananampalataya na Kristo, ano po ba daw ang mga dapat nating gawin upang tayo ay makapaglingkod o makapag-serve sa ating Panginoon ng tapat at totoo. So, itong mga mananampalataya sa panahon ngayon ay dapat po itong maunawaan at i-apply sa araw-araw at kasi ito yung mga ito yung mga spiritual secrets para tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. So, una po dyan ay we must deny ourselves, na matatagpuan, mababasa po sa verse 34, C, na we must deny ourselves. So, denying ourselves is not the same as self-denial. So, magkaiba po yun. Yung self-denial for a good purpose, and we occasionally give up things or activities. So merong yung self-denial, so meron siyang pagkukunwari dahil yung mga ibang tao o yung ibang mga mananampalataya ay meron silang mga self-denial. Katulad na lamang ng Lenten season. So 'di ba, parang iniisip nila na makakapaglingkod sila sa ating Panginoon kapag sila ay nagpenitensya. Di ba? Nakakakita po ba kayo ng gano'n na kapag mahal na araw o Biyernes Santo, marami tayong nakikita na tao na nagpipinitensya. Meron din na mga nagpapabasa o yung mga nagpapasa ng mga krus. Di ba? At meron din na, lalo ngayon na napapanahon na, Christmas season na ngayon. So merong iba na kaya lang sila nagbibigay, kaya lang sila namimigay ng mga pamaskong handog. Yung iba kasi gusto nilang sumikat lang sila, gusto lang nilang makilala sila sa publiko. So hindi dapat ganon. Kasi we deny ourselves when we surrender ourselves to Christ and determined to obey His will. So yan po, kapag tayo po ay deny ourselves o namatay na sa ating sarili, dapat tayo ay sumurrender na sa ating Panginoon at sundin na ang lahat ng kanyang utos at ang lahat ng gusto niyang mangyari sa ating buhay. At dapat kapag tayo ay nag-surrender na kay Lord, dapat meron na tayong commitment. Ang bawat isa dapat meron na tayong commitment na pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Denying self means that we repudiate our natural feelings about ourselves, like examples. So hindi na tayo yung repudiate, ibig sabihin itinakwil na. Itinakwil na natin yung ating sarili dahil dapat kapag tayo ay sumurrender na sa ating Panginoon, hindi na tayo yung may right sa ating sarili. Di ba? Hindi na dapat tayo yung
nagpapatakbo ng ating mga sariling buhay. Hindi na rin dapat tayo yung nagdidesisyon sa mga gagawin natin. So dapat ito ay iniasa natin o ini-entrust natin kay Lord. Kasi di ba ano na nga parang sumurrender na tayo sa Kanya. So dapat siya na yung magpatakbo o magdesisyon sa ating mga desisyon sa buhay. Jesus is not talking about giving up this or that, but giving ourselves completely to Him. So yan, malinaw po na sinabi dyan na hindi naman kailangan ni Jesus na i-give up mo ito, i-give up mo yon. Ang hinihingi ng ating Panginoon na i-give up natin ay yung sarili natin. Yung completely ay sa Kanya, yung sarili natin. Kapag tayo din ay sumurrender na sa Kanya, wala na tayong karapatan, di ba? Sinabi nga kanina, wala na tayong karapatan sa ating buhay. We have no will but His will. We have no plan but His plan. So maganda ito na kapag tayo ay sumurrender na kay Jesus Christ, na 'di ba lahat ng plano natin, lahat ng gagawin natin o lahat ng gusto nating mangyari sa buhay ay dapat talaga nauuna nating i-konsulta sa ating Panginoon dahil alam naman natin na meron siyang magandang plano, meron siyang magandang purpose sa buhay natin. At meron din siyang gusto niya na magkaroon siya ng absolute control sa bawat area ng ating buhay. Gusto rin niya na tayo ay i-lead sa tamang daan. At gusto rin niya na talikuran niya yung mga makamundong activities natin para tayo ay makapag-focus sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil, sabi diyan, because Jesus Himself showed us the way, di ba? He denied Himself for the glory of heaven. I-deny niya yung sarili niya, nagpasakop siya sa Diyos Ama, di ba? Kung tutuusin, siya, King of Kings at Son of God. So, siya na yung mayroong makapangyarihan at siya na yung King of Kings. Pero ibinaba niya yung sarili niya para sa atin, para siya yung nagsilbing Savior natin at para sa ating kapakanan, di ba? Kaya siya ipinako sa krus dahil tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang pangalawa naman po na dapat nating gawin na mga believers para po tayo ay makapaglingkod sa Panginoon ng tunay at totoo ay yung we must take up His cross, na mababasa po yan sa 34D. Ito pong cross na sinasabi dito ay hindi po ito yung literal na cross. Di ba? May sinabi ko kanina na yung mga nagpipinitensya, di ba, parang ipinapasan nila yung cross, lumalakad sila, pinapasan nila yung cross. Hindi po yun yung ibig sabihin. At hindi rin po ito yung a piece of jewelry. Hindi po, di ba, yung mga may cross na kwintas na pagkalaki-laki, isusuot mo sa leeg mo. So hindi din po yun yung cross na sinasabi dito. In Jesus' time, the cross means a death sentence. O di ba nung panahon ni Jesus Christ, pag pinako ko sa krus, parang yun na yung death sentence doon. Na kaya ka pinako doon kasi makasalanan ka. When Romans orders someone to take up his cross, it means marching to death. Yan. Kapag nung mga panahon na yon na sila po ang nagdala o nagpasa ng krus na yon, ibig sabihin ay marching to death ka na. So parang nalalapit ka na sa kamatayan. We must deny with Him is suffering and death. Yan. So
we must identify with Him is suffering and death. So, maraming tao ngayon ang iniisip na yung cross daw na sinasabi, yun daw yung trials and hardship nila sa buhay. So, yung mga pagsubok na nararanasan nila ngayon, yung mga trials na at paghihirap na dinaranas niya ngayon. At yung mga pagtitiis. Pero in-laws, kagaya niyan sa mga in-laws natin, yung mga, even nga yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Parang nagkukos sila ng pasakit o paghihirap sa ating buhay, sa ating kalooban. Yung ding mga abusive spouse, yung mga asawa. So, dapat hindi natin iisipin o hindi natin ipagkakamali na ito ay isang cross na dapat ipasan. Meron din yung mga crazy boss. Yan, yung mga pasaway na yung mga pasaway na amo, na porkit amo sila, talagang amo na ang talagang nila sa sarili nila, na yung mga empleyado nila ay talagang mabababang level, kumbaga hindi niya ka-level. But that is not what Jesus means. So hindi yun yung ibig sabihin ng Diyos. Ang Diyos din kasi ay, di ba, na marami din siyang mga hirap na pinagdaanan, marami din siyang mga pagtitiis na pinagdaanan bago siya ipinako sa krus. This is not merely handicap or difficult or trial. This is not our cross. So, the cross stood for something in the life of Jesus connected with shame and humiliation. So, yung cross na sinasabi ng Diyos na dapat nating pasanin, ay may kaakibat yon na shame, kahihiyan o paghamak sa atin. Di ba? To carry our cross, yung cross na para ito ay maranasan natin, meaning ito ay yung rejection and crucifixion. This is what meant to Christ. So yun yung mga sinasabi ni Jesus Christ na dapat nating pagtiisan, dapat nating paghirapan. Una diyan ay yung rejection by unsaved family. So yun, di ba? Parang isang cross na matatawag natin o isang mabigat na pagsubok sa atin yung mga nire-reject tayo ng mga unsaved family. Meron din dyan na yung hinihiya tayo sa maraming tao. Meron din na may mga paninisi, pag may mga hindi magagandang nangyari sa kanyang buhay, ibang tao ang sisisihin. Kung sino-sino ang sisisihin, kung sino-sino ang pagbabalingan niya ng galit. At meron din dito yung mga paghamak. Diba? Naranasan nyo na po ba yun? Yung hinamak-hamak ka ng kapwa mo. At meron din dito yung suffering o yung pagdurusa. Pagkapuot, pag-uusig, at yung pagpuna, criticism. So, yan pong mga yan ay yan yung mga sinasabi ni Jesus Christ na cross na dapat nating pasanin. Kaya ang pagbubuhat ng ating cross ay may kaakibat talaga yan ng mga paghihirap, pagdurusa, pagtitiis. Pero we take up our cross when we are willing to suffer any attack for Jesus' sake. So, bilang mga believers, bilang mga mananampalataya, at tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon na kahit anong pag-uusig o kahit anong pag-atake sa atin, dapat ay okay lang yan for Jesus' sake, para sa kapakanan ng ating Panginoon. At ito ring mga pag-uusig na to at mga pag-atake sa atin, may magandang dulot din to, di ba? Dahil tinuturuan tayo na magpakumbaba, tinuturuan tayo na magkaroon ng pusong dalisay, at tinuturuan din tayo na magtiis sa lahat ng mga nararanasan natin. At dapat bilang
bilang tayo ay sumurrender na kay Jesus Christ, bilang tayo ay naglilingkod sa Kanya, dapat hindi tayo naapektuhan ng mga bagay na yan. Yung mga bagay na sinabi ko sa inyo na yung mga masasakit na nangyayari sa ating buhay. Dapat hindi na tayo nasasaktan, hindi na tayo naaapektuhan dahil tinanggap na natin o sumurrender na tayo kay Jesus Christ. At ang pangatlo po ay ano pa yung as a believers, ano pa po yung mga dapat nating gawin para tayo po ay makapaglingkod kay Jesus Christ. Pangatlo ay napaka-importante, the last but not the least. Ito po yung we must follow Jesus Christ. 'Di ba? Kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, una kanina dapat deny ourselves. Pangalawa ay take up His cross. At yung pangatlo naman, dapat tayo ay follow o sumusunod sa ating Panginoon. Ito ring follow Christ, it also means obey Christ. So ano ba yung obey? Di ba dapat sumusunod tayo sa ating Panginoon, sumusunod tayo sa lahat ng mga gusto niya, sa mga plano niya, sa purpose niya, at sumusunod din tayo sa kanyang mga katuruan. At dapat din ay sumusunod tayo sa kanya ng magaan ng ating loob kung saan man tayo dali ng ating Panginoon. The true disciples walk in total obedience and submission to our Lord Jesus Christ. So yun daw, yung mga true disciples o yung mga true believers ni Jesus Christ, dapat daw ay lumalakad siya ng may pagsunod, may submission sa ating Panginoon. Kasi sinasabi, some people says that they are Christians. Yan, sinasabi nung iba, Christians ako, nakilala ko na si Lord. But they do not follow the Lord. Hindi nila sinusunod yung mga utos ng Panginoon, hindi nila sinusunod yung mga will ni Lord ni Lord sa buhay natin. Hindi natin ginagawa kung ano yung mga sinasabi niya, hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita at hindi rin tayo nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Jesus is calling His people to be a constant follower. Yan. Tinatawag tayo ng ating Panginoon para tayo ay maging kanyang follower. At para tayo ay maging commitment sa lahat ng gusto niya sa ating buhay. Tayo ay maging commitment na sundin ang lahat ng kanyang kautusan. The Christian life is following Jesus and be more like Him or imitate Jesus. Ayan, so kapag tayo daw ay sumusunod sa ating Panginoon, sinusunod natin yung kanyang mga utos, di ba tayo ay magiging katulad niya. Like examples dyan, yung love your enemy na matatagpuan sa Matthew 5:44. And pray for those who hurt you sa Matthew 5:44 din. So basahin ko sa inyo para maunawaan natin. Sabi diyan, Matthew 5. 5:44. Sabi diyan, ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ayan, si Jesus Christ ang nagsabi nito ha. Kaya tayo bilang mga followers na niya, ay dapat sundin natin kung ano yung sinasabi niya dito. Sabi niya dito, ngunit ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kaya po ba natin to? Parang
parang napakahirap nito, di ba? Yung inaaway ka na nga, inuusig ka na nga, tapos mamahalin mo pa siya. Tapos ipagpe-pray mo pa siya. Parang sa mga hindi talaga nakakakilala kay Lord, parang ang hirap nito gawin. Pero tayo bilang mga followers ni Jesus Christ at tayo ay sumasamba na sa Kanya, naniniwala na sa Kanya, sumusunod na tayo sa mga utos niya, so dapat tayo din ay maging kagaya ni Jesus Christ. So yan yung mga sinasabi niya. Forgive those who offend you. Sa Matthew 6 din yan. Verse 14 to 15. Ayan, sabi niya, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo. So parang ito yung sinasabi niya sa atin, na kapag pinatawad natin yung mga nagkasala sa atin, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. So yan yung sinasabi niyan. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So malinaw po dyan. So talagang sinasabi po ni Jesus Christ, utos niya yan na dapat nating sundin na tayo po ay magpatawad. Forgiveness. At meron pa, be kind to the ungrateful and the selfish. Ayan, sa Luke 6:35 naman yan. Ayan, sabi po dito, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa ng mabuti sa kanila. So yan, utos ng Diyos yan, na mahalin daw natin ang mga kaaway natin. Di ba parang sa mga unbelievers, parang ang hirap po nun, di ba? Parang ginawang ka na nga ng masama, tapos mamahalin mo pa siya. Kumbaga, parang inusig ka na nga, pinersecute ka pa, pero mamahalin mo pa rin siya. Pero yung iba mga dito yung ibang maraming mga believers yung struggle dito dito sa mga kautusan na to ni Lord. Maraming struggles dito na parang ang hirap gawin. Pero dahil naniniwala tayo sa ating Panginoon at talagang sumurrender na tayo sa Kanya, sinusunod na natin yung utos niya, dapat ay gawin natin yon. Follow me, di ba? Sabi ng Panginoon, sundin niyo ako, sumunod kayo sa akin. Yan yung laging marami dito sa Bible na sinasabi ang ating Panginoon na sundin natin ang mga kautusan niya. When we live for Christ, we become more like Him. Ayan, so kung tayo ay namumuhay na kay Kristo, dapat tayo ay maging katulad niya. And this brings out for our own unique individuality. So ayan, naka-highlight po yung unique individuality. So kapag tayo daw po ay namuhay na kay Jesus Christ, tayo ay magiging kagaya na rin niya. At tayo ay gagawin niyang unique individuality. Bakit unique? Unique kasi tayo ay dapat naiiba na. Tayo ay dapat nagtitiwala na kay Lord kahit tayo ay maraming mga pagsubok, kahit tayo ay maraming mga dinaranas na paghihirap sa buhay. Dapat tayo din ay magkaroon na ng open-minded na tayo at magkaroon na rin tayo ng malinis na puso o yung pure heart. So, dapat devoted din tayo kay Lord, di ba? At dapat kahit tayo ay maraming ginagawa, kahit tayo ay maraming gawain sa bahay, sa buhay, dapat tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Dapat tayo ay maging unique kapag tayo ay sumunod na sa ating Panginoon at maglingkod sa Kanya, tayo ay unique individuality na. Amen po? For yung iba, from the human point of view, we are losing ourselves. Ayan.
So sa mga tao sa labas, iisipin nila na tayo daw ay nawawala sa ating mga sarili, o tayo daw ay mga, ano ba yun, yung mga term nila na mga nasisiraan na raw ng ulo, yung mga Christians. Kasi parang, sabi nga kanina, inaaway ka na nga or inuusig ka na, tapos mamahalin mo pa, ipagpe-pray mo pa. So sa iba, ang tingin nila sa atin, sa ating mga Christians, tayo daw ay mga nasisiraan na ng bait. Tayo daw ay nawawala na sa sarili. Pero sa ating Panginoon, sa divine perspective, we are finding ourselves. So ayan, sa ating Panginoon, tayo daw ay natatagpuan natin yung ating sarili. Di ba? Parang kabaliktaran to. So meron lang po ako sa inyo na isang proposition na iiwan sa inyo. Ito po ay napakaganda na atin pong isabuhay. Invest your life to Jesus in order to have life. So 'di ba, napakaganda na tayo ay bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa ating Panginoon, dapat daw yung buhay natin ay i-invest na natin kay Jesus Christ para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito pong pinag-uusapan natin ay yung kapag, 'di ba, itong invest, pag sinabing nag-invest ka, meron kang makukuhang tubo or even meron ka ring kalugian. 'Di ba? Discipleship is a matter of profit and loss. A question of whether we will waste our lives or invest our lives. So, saan po tayo dyan? Sa tubo o sa lugi? Di ba po, dapat sa tubo tayo. Kasi kapag tayo ay nag-invest, o saan man tayo nag-invest, di ba, lalo ngayon, marami ngayong mga scammer, so mag-i-invest ka doon, tapos yung pala, scammer, so wala kang makukuhan tubo doon, kundi malulugi ka pa, nadalhan ka pa ng pera mo o kung ano man yung ininvest mo na yon. At 'di ba, kapag tayo ay nalugi, so mamimili ka whether we will waste our lives or invest our lives. So losing your soul, losing your soul is the equivalent of wasting your life. So sinasabi na po dito na lugi na po tayo dito kapag hindi po tayo nag-invest ng buhay natin kay Jesus Christ. So, losing your soul is the equivalent of wasting your life, missing the great opportunities to gives you to make your life count. So, ayan po na kapag hindi tayo nag-invest kay Jesus Christ, siyempre, malulugi tayo. Sino ba malulugi? Di ba tayo? Kasi tayo yung followers niya eh. At yung kabaliktaran naman yan, na kapag tayo ay nag-invest sa ating Panginoon, so ano ba yung mga dapat pa nating gawin para tayo ay makapag-invest kay Jesus Christ? Di ba yung dapat, ito yung pinakatubo natin, na tayo ay mag-evangelize. 'Di ba? Yun na yung nasimulan natin ngayon, sinisimulan natin na tayo ay nag-e-evangelize na sa mga lugar-lugar at nagkakaroon na rin tayo ng discipleship. Yan, yung mga nagdi-disciple na rin tayo, nagkakaroon na rin tayo o nag-held na rin tayo ng mga Bible study. Tapos nakikinig tayo ng OPM, di ba? Every night, nakikinig tayo ng OPM para sa ating spiritual growth. At ito pa yung a-attend tayo ng midweek and prayer ministry natin every Wednesday. At yung ngayon po, yung ginagawa po namin na kami po ay nagtuturo na ng values education sa
sa sa Binyan National High School. So ito po ay masasabi natin na nag-i-invest po kami nag-i-invest tayo ng buhay natin sa ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay. So ano po ba ang gusto nyo? Tubo o lugi? O di ba tubo, lahat po tayo ay gusto natin ng tubo, ayaw natin ng lugi. So para tayo ay tumubo, para tayo ay makapag-invest, gawin natin yung mga kalooban at gusto ng ating Panginoon. At may tanong po ako sa inyo. Is there any reward for the person who is a true disciple? Meron po bang reward? Aba, syempre po, lahat naman po ng mga naghihirap, nagtitiis, ay meron pong reward. Sabi po dito, yes. O yan, ang laki, yes. He becomes more like Jesus and one day share in His glory with us. So ayan po yung reward na kapag tayo po ay sumunod kay Jesus Christ, tayo ay naglingkod sa Kanya, tayo ay one day magiging kagaya niya at yung kanyang mga biyaya, yung kanyang glory ay ibibigay niya sa atin. Sabi po sa Matthew 16, verse 27, basahin ko po ulit para mas malinaw po sa atin. Ayan. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. So napakaganda pong pangako ito ng ating Panginoon na kapag tayo daw po ay nag-invest sa ating Panginoon, talagang tayo ay gagantimpalaan niya. Gagantimpalaan tayo ayon sa ginawa natin dito sa lupa. At isa pa yung sa Colossians chapter 3, verse 23, sabi po dito, ano man ang inyong ginagawa. So, kung ano man daw po ang ating ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon, kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So, lagi po nating iisipin na kaya tayo naglilingkod ay dahil kay Jesus, hindi sa tao o kung kanino man. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So yon, napakagandang pangako din yun ng ating Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, talagang gagantimpalaan niya tayo. Pag ginagawa niya yung mga kalooban niya o yung ginagawa natin yung kagustuhan niya, talagang may reward po tayo. Dahil si Satan, yung mga promises niya, although bibigyan tayo ng kaginhawaan niyan o glory sa simula, pero ano ang ending? Suffering, di ba? Paghihirap o mga kahihiyan, pero ang mga promises ng ating Panginoon, kapag tayo ay nakakadanas man ng mga paghihirap ngayon sa buhay, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, kung ano man yung mga pagtitiis na ginagawa natin ngayon, ay sa katapusan o yung sa dulo nito ay merong kabutihang dulot. Sabi nga dyan, God's promises you suffering. Ayan, pinaparanas tayo ng ating Panginoon ng mga paghihirap, but in the end, pero sa dulo nito o sa katapusan ng ating mga paghihirap, ito ay natatransform daw sa glory.
At if we acknowledge Christ and live for Him, we will one day acknowledge us and share His glory with us. So yan yung mga binasa natin kanina, na kapag tinanggap natin si Jesus Christ at tayo ay namuhay sa Kanya, one day, tayo ay tatanggapin din niya at isi-share niya pa yung kanyang mga glory sa atin. So, yun lamang po sa umagang ito. Sana po ay naliliwanagan kayo, na-enlighten kayo sa salita ng ating Panginoon. So, di ba, kapag konting review, na kapag tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon, ay dapat we must deny ourselves. We must take His cross, and especially yung we must follow Him, di ba? Yan ay talagang nagpapatunay na yung mga yan ay dapat nating danasin kapag tayo ay naglilingkod na sa ating Panginoon. So, yun lamang po sa umagang ito. Tayo po ay manalangin at sama-sama po tayong manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat po sa umaga na to na muli kami ay nakapakinig ng inyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga na to na kami ay naliwanagan, kami ay na-enlighten sa mga salita mo, Panginoon. At salamat sa inyong lingkod na muli ay ginamit mo na naman upang ako ay maging channel of blessing sa mga kapatiran namin. Nawa ang pinag-aralan namin, ang mga narinig namin, ay maisabuhay namin at mai-apply namin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin na binuksan ng kanilang isip, binuksan ng kanilang puso upang makarinig ng inyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ang mga narinig namin, ito ay tumimo sa aming puso, sa aming isip, at ito ay maging gabay namin sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Maraming salamat, Lord, at nawa ay bigyan mo kami ng tapat na paglilingkod sa inyong banal na harapan. Bigyan mo kami ng pusong dalisay upang kami ay laging makapaglingkod sa inyo ng tunay at totoo. Kayo na po ang bahala sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito na po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Mari ko po bang imbitahan na bawat sana magsitay. Amen. Sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon. I-commit ang ating mga buhay, isuko ang lahat at magkaroon tayo ng pusong dalisay. In the palm
Lord.